prestigious event this coming 26. But before that, no? Before tayo pupunta dun sa pinaka main event natin kasi we will be celebrating our 35 years or 36 years in lifestyles. Grabe, no? So, punta muna tayo dito. Let's focus our attention to our kick-off training 2025. So, type 5 if you are excited. Type 5 muna if you are excited with our kick-off training. Ayan, sabi ni NMD, ni Edie Ma'am Feline, no? Excited talaga to si Ma'am Feline lagi. 5. Si Grace, oh, si Cherry Ann, si Ma'am Minda. They are all excited. Yes, I'm so excited as well. So, are you all ready? Bago ko ipakakilala yung speaker natin. Of course, our speaker is hindi lang siya he is not new to us because in a short span of time, yung taong to is grabe yung ano niya namin. Nabilib kami dito because of his ang tawag niya leadership. Leadership and of course, yung heart to help more people lalo na sa business. Um, Personally, I really admire this person because of matalino talaga siya. It's because of his experiences sa business. Bata pa po ito, but then ang dami po niyang wisdom because of grabe yung pinagdaanan niya. And I really, really love hearing this person and I'm learning so much from this person. Hindi lang ako, of course, GMB June as well. At siya rin ang behind sa success na upcoming book ni Sir June. Ayan. Ladies and gentlemen, please help me welcome the CEO of Sign Up Corporation. Please help me welcome Mr. Mix Jose. The screen is yours, Sir Mix. Iyon. Good morning. Good morning sa inyo lahat. Okay lang ba makita ang mga nagagandahan natin at nagpupugi, mga directors, mga leaders, mga top earners natin dito sa Lifestyles. Good morning sa inyong lahat. Can everybody hear me well? Malinaw naman lahat? Malinaw? Okay. So my name is Mix Jose and I am the CEO of Sign of Corporation and perhaps you've seen me once upon a time sa mga videos. Baka nakita mo ko na nakasimangot once upon a time sa social media. May mga pinaglalaban sa buhay. Pero, no, let me just share to you kung ano ho ang background ko before I move forward. Ako ho ay isang negosyante katulad ninyo. So I own Sign Up Corporation and what we do mainly is that we are a publishing house. So meaning, if you want your stories to be told, and alam mo yun, if you have aspirations to write, ayan, and that's why, sabi ko nga, we were, with that kind of trade, we have found our place dito sa merkado na we've been, thankfully, working with the biggest names ngayon, in telling their stories as well, helping them articulate and alam mo yon, create a book. And that's why we have to also be very excited kasi yung kumpanya na nakipagtulungan at nagtrabaho with Boss RDR to create his book, working with Russ Guson ngayon, Coach Russ also, to publish his own book with Josh Mojica, no? Real Talk Darbs is also the same company working with our dear Sir June Igot, no, to release his life story and lessons in network marketing. Palakpakan naman natin si Sir June. And of course, si Ma'am Wendell, lahat kayo dito. So sige, magsa-slides ako, mag-share ako ng screen ko, ha? So that at least maituro ko sa inyo ng maigi ito. At yeah, sige, simulan na natin. Ay ano ang aking line ng business? We are also engaged in training. We are also known for the program, the 4-day MBA. No? So diyan ho kami nakikilala rin ngayon sa industriya dahil yung laman ho ng business administration is ikinompress ho namin yung ilang taon. We took the greatest minds, no? Top MBAs, including me, inside the MBA program. Kung curious ka kung ano ba laman ng theory ng ginagawa natin bilang negosyante. What is operations management? What is marketing? Ano ba yung finance? Ano ba yung
sabihin natin accounting, corporate law, value creation. These are things na inaaral po sa theory side ng business administration or yung MBA, yung tinatawag nila na Masters in Business Administration. No? Kaso, sabi ko nga, ako ho, being in the program, ilang taon ho yan. No? And sa inyo, kung papasukan nyo, ilang taon ho yun. But if you just want to get the most useful theories, computations, definitions, strategies, fundamentals in running your own enterprise, then that is the 4-day MBA. So, ayan pong ginagawa namin. So, nakikita nyo ako sa social media. Pero alam nyo ho, ang hindi ho alam ng madami ay tayo ho ay magkadugo. Boss Mix, ano ibig sabihin nun? Coach, ano ibig sabihin ng magkatugo? Kasi from 2011, wherein I first got involved in network marketing as a seller. Direct selling lang, nagbebenta ako. And from 2014 to almost 2020 some-ish, ganyan, network building and coming into the top 1% of our company as a network marketer. No? So dyan din ho ang dugo ko. So I've earned my first million sa network marketing and learned my sales fundamentals sa loob ng network marketing as well. So parehas tayo ng dugo. So parehas tayo. And for that short amount of time, I was also able to earn a fortune, build companies, build businesses. I was able to, well, sa kanita ko sa network marketing, nakapagtayo ako ng ilang palapag na mga apartment buildings, properties, resort properties in our provinces, no? And also kung saan mo kukunin ang pangtaguyod ng isang publishing house, o saan mo pa nga ba kukunin kundi doon sa negosyo mong nag-i-exist. Di ba? So, ayun ho. So that was my time in network marketing. And you know what? I was able to reach yung top, yung nasa top stage, no? Ang alam ko, in lifestyles, there's only one top earner. Pero sa amin kasi, no, in my company before, which will remain undisclosed, retired naman ako, retired na. No, so, during that time, ang top earners are those who make it to the top levels of, so marami kami. So, ibig sabihin, basta nandoon ka sa pinakatuktok, no, na kumikita ng milyon-milyon, top earner ka. Pero may top 1 income earner. No? But meron top 2, top 3, ganyan. So, but anyway, so ngayon, ibig sabihin nito, alam ko yung sinasabi ko. So kaya ibig sabihin nito ngayon, kaya ko ngayong ituro sa inyo yung mga ginawa ko many years ago kung paano ko na-build yung fortune ko in network marketing. And maybe perhaps if you'd also try to apply this in your life, then you might have that change ngayong taon, no, yung pinapangarap mo na pagbabago. Pero alam mo, sige, simulan ko na lang ng ganito. You know what? In order for your life to change, if there is one key breakthrough idea ngayon na mapupulot mo sa akin as we talk and converse ngayong umaga tungkol Recording sa in larangan progress. natin, if there is one thing na mapupulot mo dito, in order for you to get the results that you want, it is not the circumstance that would change. Hindi yan yung biglang darating yung prospect mo na tinatawag nating agila mo. Hindi yan yung biglang makakahanap ka ng leader bigla tapos biglang puputok ang negosyo mo. Kasi ako naniniwala it's not the external factors that affect your business. It is you. Ikaw talaga ang magiging dahilan yan kung ba't lalaki yan. And if a person does not change, then his circumstance, his situation, his business will not change as well. So ikaw muna bago mo hintayin ang pagbabago sa lahat sa paligid mo. And ayun ho yung problema sa madami na napapansin ko. Yung mga kasabayan ko noon sa network marketing. Noong kami sabay-sabay nag-uumpisa, meron hong pumasok na kasabay ko noon na matagal na rin hong nasa sales. And somehow malaki na yung kinikita niya doon sa real estate. And
inside our network marketing company, both of us starting our first day sa company na yun, affiliated with them. And alam mo nangyari, true enough, that person was able to gain the ranks quite fast. Ang bilis talaga. Ang bilis siya, bam, bam, rank advance, promotion, rank advance, ganyan. Hanggang umabot siya sa director level in a mere span of what, 3 months. So, ako, being a beginner sa larangan na ito, was astounded. Sabi ko, sobrang galing naman ito. But you know what? This person, I haven't seen this person sa mga trainings. Eh, ang iniisip ko, siguro dahil alam niya na, patay na. Alam mo, ibig sabihin niyang alam ko na. Alam natin yan, di ba? Tayo dito sa industriya natin, the moment that you say, alam ko na yan, or yung acne, then you become a finished product and there is nothing worse than a finished product. Tapos na. Wala nang iaangat, wala nang igagaling. And yes, naging director siya after 3 months, no? Tapos pagdating ng 5 months, guys, after 6 months, aba, director pa din. 8 months, andun pa rin siya. And you know what? There came a time that I was able to outpace him. Tapos na doble ko yung income niya, na triple ko yung income niya, na times 4 ko yung income niya, na times 5 ko yung income niya. So what's happening? Nagsimula ako na talunan. Nagsimula siya na magaling. Ibig sabihin pala nito ay ganito. Hindi importante kung paano ka pumasok sa industriyang ito. What really matters here is how hard you change as a person, how better you become each day, how open you are to learnings. Doon talaga nagkakatalo. Sabi ko, paano ayaw mo umatid ng training eh? Kaya napag-iiwanan ka tuloy. Ayan ang sabi ko. And syempre, sa isip ko lang, ko na sinabi sa kanya. No. Pero, ayun yung tumatakbo sa isip ko. Ayan, kasi acne ka kasi, pambihira ka. Pag mayroong ganito mga events, di ka uma-attend. Sabihin mo, ikaw na ang pinakamagaling. O pakita mo sa akin yung numero mo. Di ba? Pakita mo numero mo. Alayo na ng income ko sa'yo. Ako nga uma-attend ng training eh. Ako nga nag-aaral pa din eh. Di ba? So, ang point ko dito, even if sa atin, no, bilang network marketers, kung gusto mo makita yung magagaling at saka yung matataas yung income, oftentimes it would always be the number of field work na nagawa niyan and of course yung number ng trainings, events na na-attendan niyan. Pag humanap ka ng mga nag-fail sa network marketing, tapos tatanungin mo siya, bakit ka nag-fail? Sisisihin pa yung kumpanya, pero pag tinanong mo yung training na inatendan, wala. Ay, Diyos ko po. Diyos me, Diyos ko, day. Ito yan. Mahirap hong sisihin ang kumpanya. Ang tanong, maganda ho ba ang mga products natin sa lifestyles? Ayos po bang intra? Yes, of course. Ako ho, gumagamit ho ako niyan. Okay? Of course, thank you kay Sir June Igot, no, for allowing me to experience these high quality products and allowing me to understand the science behind the intra. So, maganda bang product? May nakakabenta ba ng product? Meron bang mga negosyante dito na laging sold out ang mga products nila? Yes. So ngayon, hindi mo na pwede sisihin yung produkto. Sabihin mo, hindi ka kumikita yung produkto kasi. Hindi na pwede. May bumibenta eh. Masisisi mo ba yung compensation? May yumaman ba sa compensation? May mga naging milyonaryo ba sa income natin dyan? Sa compensation plan natin? Yes, sa negosyo natin. Napakadami na ho. So ngayon, hindi mo na naman pwedeng sisihin yung negosyo mo. O ngayon, sino na naman sisisihin natin? Hindi, kasi hindi ako sinusuportahan ng asawa ko eh. Ito ngayon ang tanong. Meron ho ba kayong kilala na hindi sinuportahan ng asawa tapos yumaman pa din? Ako, I know a few people, and in fact, I was introduced to a top earner before in our industry who was doing her business at gunpoint. Ano yung ibig sabihin nun? Tinututukan na ho siya ng baril ng asawa niya. Hihinto mo na yan, itigil mo na yan. But she believed so strongly in her vision that she persevered and still got her dream in network marketing at gunpoint. So ang tanong, tinututukan ka ba ng baril para para ganun na bang level?
May yumaman pa rin, tinututukan na ng baril. So, ibig sabihin, may umaman ba sa ibang presidente, ibang mayor? No, may yumaman ba sa ganitong klaseng chairman? Meron bang mga yumaman na kahit hindi sila sinusuporta ng mga kapatid nila? Oh, now you do not have any excuse. If you take full responsibility sa pagyaman mo sa negosyong ito, if you take full accountability and there is no one else at fault but you, then you start seeing changes sa negosyo mo because you have changed you. One of the mentors that I so admire, his name is Jim Rohn. Ewan ko narinig nyo, kilala nyo yan. No, pero sabi niya kasi, things don't get better by chance. It gets better with change. Hindi mo hihintayin na by chance magbabago ang buhay mo. Na sana, habang ako'y nanonood ng Netflix, nagbababad sa Korean novela, merong kakatok, tapos sasabihin magjo-join ako sa lifestyles, tapos biglang naging GMD. It doesn't happen that way. Hindi yan yung nandoon ka sa bahay. Nakahiga ka, natutulog ka. Yung prospect mo mismo ang tatawag sa'yo, pepresentan niya yung sarili niya, tapos magpe-pay in siya. Hindi nangyayari. I-invite mo, pepresentan mo, tsaka magjo-join. Hindi yung, di ba, so, tsansa-tsansa, ano yung, di ba, tatanungin mo si, ang mentor natin, si Sir June Igot, sa tanungin mo, Sir June, paano kayo mamal? O ayun, napakasimple lang. Sumamba ako. Sa bahay lang ako, nagdadrive ako ng tricycle. Biglang dumating yung oportunidad, napakadami ko ng pera. Pagpasok ko ngayon sa oportunidad na to, wala nga akong presentan, hinintay ko lang. At dumating yung mga benta, at ngayon ako ay GMD na, tsansa-tsansa lang. Of course, hindi ganoon. If you want your year to change, then you have to change. And that's why we are going to talk about the mindset of sales. Sa atin kasi andyan tayo sa larangan iyan. Yung kick-off, yes, i-encourage ko kayo na dapat ito ng taon ang defining year mo. Dapat itong taon makuha mo lahat ng pagbabago sa buhay mo. At dapat ngayon taon, piliin mo yung pinakamasakit. Pero tuturuan din kita ng skills. Yung ginagamit namin on how we can close millions of pesos in contracts, sa business development, sa events, publishing, lahat ng iyan. Lahat yan natutunan ko ho dahil nag-network marketing ako at ginalingan ko sa larangan ko which is sales. Diba? And if there's another thing siguro before I get started, ay, ang tanong ko pala, baka mamaya mapatagal ako, Ma'am Wendell, ha? Hanggang ano oras ba ako? Hindi pa nga pa pala ako nagsisimula, introduction pa lang yun. Ano, sir? You have all the time, sabi Noon. ni Sir Jun. Ah, all the time. Sige, sige. Okay, Sir John, ha? Okay, Ma'am Wendell. Oo, Okay, anuhin na sige, namin 'to, sige. tawag dito, anuhin na namin, sagarin na namin. Sagarin Nagarin na na namin. natin. Sige, sige. Opo. Okay. Exciting siya pag-usapan natin, everybody. So, ayan. Um, bago ko ipagpatuloy, there is this second principle that I want to share with everybody that I know will create a massive transformation in your organization and sa'yo din mismo personally. Before that, ikukwento ko to. Ay, Diyos ko po, pag naaalala ko para akong mamamatay Sir Mix, ano ba yan? Um, when I was in network marketing, I was able to qualify to one of somehow the grandest travel incentives ng company. And one of the travel incentives was staying almost, grabe to parang nagstay na ako doon. Yung sa company incentive was 2 weeks. Nagstay ako isang buwan. Okay, so we were in siya, kaya galingan talaga natin because in our industry, lahat ng gusto mong puntahan, mapupuntahan. You'll be able to travel the world, experience life, no, live a leveraged life. Iba talaga ang buhay natin as network marketers. And I was there, no, we were staying in Shangri-La in the Great Barrier Reef. Ay, apakaganda. One of the seven wonders of the world.
So, at one time, itong kaibigan ko, and his name was Billy, sabi sa akin ni Billy, Mix, sabi ko, brother, nag-i-skydiving kami. Si Jen pupunta sa sama. Kakasa ka ba? Sabi sa akin. Ako to nga pakayabang, sabi, siyempre naman, palis yan. Si Jen, kaya na, kung kaya ni Jen, ay papanaysin ko yan. So that was out of the spur of the moment. But you know what? If there's one thing that I have inherited from my father, it is the extreme fear of heights. So di ko alam ano nangyari, pero yung sense namin ng altitude, yung taas, may fear of heights talaga ako. So embedded yan sa katawan namin. Somehow, most probably because of my dad. But my dad was worse. Hindi yung makalakad sa gilid ng mall. Alam niyo yung may salamin. Kasi nagpa-panic attack siya. Ganun katindi yung tatay ko. Sa akin naman, hindi masyado, pero may fear of heights tayo. Ayoko na matataas. Nai-imagine ko, utak ko tumatakbo, mahuhulog ako eh. So ngayon, pambihira, skydiving daw, napa-oo na ako, linagay na ako sa listahan, inabunuhan pa niya. Sabi ko, parang pay-in lang to ah. Sige po, ilagay ko na sa application form. Sabi, ako na, i-swipe ko na to. O by the way, nyo gawin yun pag di nagbayad yung client niyo eh, pambihira. Di ba? Pero, ganun. So, inabunuhan na. So, wala ka ng choice. So, kinagabihan nun, namumutla ako. Hindi ko alam kung ano napasok ko, pambihira. Yung kamay ko, pawis na pawis. Tapos nag-search ako sa YouTube. Siyempre, ayaw mo namang mamatay. Tama? So, mag-search ka ng somehow kung paano mo maitatawid yung buhay mo pag talon mo. O edi research ako. Lagay ko lang skydiving sa YouTube. Tapos yung unang video, clinic ko. So pambihira naman video yan. Ang title pala, Skydiving Fails. So ito yung mga tumatalon, hinihimatay, tatalon, sumusuka, nasusukahan niya yung mukha niya. Di ba? Yung mga mukha na gumagano-gano sa skydiving. Abay, lalo ko hindi nakatulog. Pambihira naman itong napanood ko. Sabi ko, so buong gabi, pagising-gising ako. And then inevitably, 6 a.m. comes, the doorbell rings, and then you open the door, and they'd say, it's time. So now I was facing death, at least in my mind. Di ba na, okay, totoo na to. Mukhang huling araw mo na to, Mix Jose. Papunta kami ngayon sa papunta kami doon sa skydiving site. And they were teaching us yung proper form. Tinuturuan kami what to do. And all of it was just passing through the right ear and moving on to the left ear and just disappearing into the wind. Wala ho talaga ako na-absorb kasi the only thing that I can think of is that intense fear that I am about to jump 14,000 feet. Ito ho yan ha. Kung tatalong ka bungee jumping, ilang feet lang yan, mga 20, 30. This yung mga 50 feet. Bungee jumping, kakatakot na ho yun, tatalong ka sa tulay. Tama? O sa cliff, tatalong ka sa cliff. Kung ikaw ay magpa-paragliding, ibig sabihin, hanap ka lang medyo mataas-taas na burol or bundok, sabay tatalong ka, tapos may glider dyan, ay siguro ho, dito mga 100 to 200 feet. Ito nga namang si Mix Jose, parang baliw, no, nabaliw-baliw, hindi man lang dumaan doon. May fear of heights pa nga, di ba? Ang gusto pa, 14,000 feet. Ay, Diyos ko po, kita mo na yung curvature ng mundo. Habang lumilipad yung aeroplano, habang pataas ng pataas, ang malupit dyan, syempre, ito, nakalimutan ko pala, syempre, pipila ka ngayon. Di ba? Papasok na yung aeroplano, sabi sa amin, okay, it's time to board. Tapos na yung teaching instruction, lilipad na. So ako ka namumutla na. Kahit yung mga kasama ko wala naman fear of heights, di na rin nagsasalita. Kasi feeling din nila katapusan na nila, makinakabahan. So ako, being the businessman and the strategic person that I am, ay sabi ko, hindi, sige, mauna na kayo. So, doon ako sa likod. Siyempre, para at least kung may madededs, sila muna. Bago ako. Diyan kayo sa harap, sabi ko. Diyan kayo, so pila kami, papasok. Diyan kayo sa harap. Sige, pauna na kayo. So, nakikipagbaliyahan ako. Sabi ko, dapat dito sa likod. So, pasok sila. Na-negotiate ko naman ang maigi. No, na doon ako sa likod. Kinausap, hindi bro, alam mo naman may fear of heights ako eh. Alam mo naman na ano eh. Sabi ko sa kanila, dito na ako sa likod. Para kung sakaling di mo bukas yung parachute nyo, hindi ako tatalon. May excuse ako sa tao-tao yung harap ako, yung nasa harap ko. Sabi ko, dyan na kayo, mauna na kayo.
Nagbigay naman nila kasi most probably they could see that I was shaking. So, pasok kami inol. And I was seated down, tinitignan ko yung aeroplano. Sabi ko, oh, ito pala yung itsura ng plane na pang skydiving. Kita ko yung alarma and all. Tutunog daw yun kapag tatalon na kami. So, ayan na, lumilipad na aeroplano. Sabi ko, parang ito yung, nung medyo nagli-lift off na, sabi ko, parang ito, tatalon ako from lamesa to sahig. Habang gumagano, pataas sa pataas. Ito, para akong tatalon sa unang palapag, pasahig. Nalulula na ako agad. Kahit sino naman siguro, tatalon ka ng unang palapag, papunta sa sahig, kakabahan ka. Dalawang palapag, tatlong palapag. Hanggang sabi, tuktok na to ng building ng lifestyles. Ito na yung level ng office papunta sa sahig. Ito na yung so, pataas ka ng pataas. Mas mataas na ako sa MUA nito. Sabi ko, tatalon ako mula MUA papunta sa sahig. Mas mataas na ako sa building. Alam niyo ho, ilang palapag din na mabilang. Pero literally, andun ka na sa tuktok ng mundo. 14,000 feet. It was so high, you could see the curvature of the world. And so I was looking around saan kami tatalon. So ito ngayon ho ang problema. Nung umalarma na, tatalo na kami, tumutunog na yung alarm, tapos bumukas yung pinto, tapos yung hangin, mararamdaman. Pumasok ng hangin kasi bumukas yung pinto. You could really feel the wind. Alam pa kalakas. Sabi ko, ganito pala yun. And then hinahanap ko yung pinto ho katabi ko. Lahat sila nasa likod. So putik mukhang ako pala yung unang tatalon. Pambira, sabi ko. Mali. Kung ako pala yung last, dapat ako yung nauna. Dapat nakapagbalyahan ako dun sa una ng walang pinto dun sa likod. Ang akala ko, kung huli kang papasok, huli kang tatalon. Ayun pala, kung huli kang papasok, ikaw yung una. So lalo kang kinabahan. Tapos sabi ko, yari na to. Deads na talaga ako nito. Tapos alam mo, yung pagsilip mo dun sa pinto, lahat ng hangin, yung lamig, yung curvature. Ang problema lang ho kasi dyan, para kang baby. Meaning, nakasukbit ka doon sa skydiver, wala kang magagawa. Nakasukbit ka. 'Di ba? 6'4" yun, so nagpaubaya na lang ho ako. Nagpaubaya ka na lang, ganun, wala kang magawa. Tangkad, Australiano, tandem skydiving siya, may ka-partner ka. So ngayon, nung tumalon siya, so sabi niya, 1, 2, 3, pero hindi naman yan siya tatalon on the third, kasi tatalon sila on the second. Kasi typically daw, hahawak yung tao. Wag 1, 2, 3, gaganon sila. So minsan may na-aksidente. So minsan, sa 1 pa lang tatalon. Alam mo, tumalon? Para ho lalabas talaga yung kaluluwa ko sa katawan ko. But you know what? When we jump, extreme talaga yung fear. Sobrang taas. Pero pag talon, hindi ko ba alam, kaba, 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 kaba. Pagbukas ng mata ko, tanggal lahat ng kaba. Para akong ngayon lumilipad. And I was able to fly with the birds. Alam mo yun, nakita ko yung mga ibon dumadaan sa baba. Ako nasa taas nila. I was even flying higher than birds, than eagles. 'Di ba? Tinapik ako sa kanang balikat ko. Sabi sa akin, ganun ko raw yung kamay ko. So I did para mas slow down yung descent. Para mas matagal kami sa ere. So I did that. Bumagal kami onte and I was able to enjoy the view more. Paikot-ikot kami. I could see the sky. I could see the sun. And I looked down. I was passing through clouds. Kita ko yung yung city. Kita ko yung Great Barrier Reef, one of the seven wonders of the world from above, from the top. I saw Australia in its majestic beauty. And then after a few seconds, sabi niya, I will open the parachute. Binuksan niya yung parachute and we were gliding pababa. Thankfully, we landed safe. And alam mo nangyari doon after that, that was one of the best experiences that I had in my life. Kasi, sabi ko nga, I was able to beat my fear. Sabi nila, when you do what you fear the most, then the death of fear is certain. Pag ginawa mo yung pinakakinakatakot mo, mawawala ang takot sa iyo. Sa likod ng pinakamatindi mong takot, andyan din ang pinakamagagandang bagay sa buhay. So ito ngayon ang tanong ko ngayong taon. Ano yung takot na haharapin mo? Kasi I know you've been searching for answers for so long.
Alam ko hinahanap mo yung mahika sa negosyo mo. You're just waiting for that one client, that one person that might change the entirety of your life. Pero ito yung mensahe ko sa iyo before we get started. It is not in the dream prospect. Hindi siya sa agila mo. Dito talaga nagkakatalo. The magic, at ito yan, pakinggan mo to ha. Naku po, pag ito na-absorb mo tapos ang laban, wala kang na problema sa buhay mo, sinasabi ko sa iyo. Ready ka na? Sige nga, type nyo nga yung one. Isikreto ko to, i-reveal ko sa inyo, pambihira. So dapat gising tayo. Baka mamaya hindi tayo gising. Ayan, sige, tignan ko nga. Very good, very good. Gusto mo malaman na talaga kung anong sikreto. Natatapos ng lahat ng tanong mo sa ginagawa mo sa buhay. O, eto na ho. Sabihin ko na sa'yo. The magic that you have been waiting for, that you have been looking for all this time. That one thing that changes the entire game. The magic that you've been looking for is in the work that you have been avoiding. The magic that you are looking for is in the work you are avoiding. Ulitin ko pangatlong beses. The magic that you are looking for is in the work that you are avoiding. Yung pagbabago na hinahanap mo dun sa hindi mo pa rin ginagawa hanggang ngayon kasi natatakot ka. Ayaw mo mag-present kasi si upline mas mataas ang batting average. Ayaw mong mag-talk kasi nakakahiya, wala ka pa naman ganun kalaking resulta o baka mamaya pagtawanan ka lang. Ayan, ayaw mo pa rin mag-shoot ng mukha mo ng video na alam mo naman dyan papunta yung marketing, ayaw mo pa rin gawin, hindi mo pa rin sinusimulan, hindi ka tumulad kay Mentor Jun Igot. Di ba? Hindi mo pa rin ginagawa. Siya nga, ginagawa. O, GMD na yan, oh. Tama. So, hindi mo pa rin gagawin. Ayan pa din ang resulta makukuha mo, sinasabi ko sa iyo. Ang tagal mo na ina-avoid. Gawin mo na. Kasi kami naniniwalang kaya mo. And I will not say this. And remember, will always be coming from a position of love and concern. Kasi parehas tayong network marketer. Ako, once upon a time, hinarap ko na yung mga takot ko. O, edi, ikaw ngayon, gawin mo na ngayong 2025, mahihirapan ka na lang din naman, haharapin mo na lang din naman, ba't di pa ngayon para tapos na? Parang graduate ko na dyan sa takot na yan. Gawin mo na kasi, pambihira, para matapos ka. Tama? Agree ba? Do you agree? Kung gagawin, sabihin ko sa iyo, hindi mo na naman gagawin. Abutin na naman ng isang taon, di na naman mangyayari. There will come a point na masasawa ka sa resulta mo. And then because of your results, you will be compelled to do it at the end. Wala ka ng choice. Sawa-sawa ka na sa resulta mo. Tapos siya ka mo palang gagawin. Ay, ba't di mo na lang gawin ngayon? Agree. Gagawin mo na rin naman pala pag sawa-sawa ka na sa resulta mo. Eh di gawin mo na ngayon para mag-advance ka na, para ma-promote ka na, para makuha mo na yung NMD. Tama. So, ayun lang ang point ko. Ako ho, guys, hindi ho ako galit. Nagpapaliwanag lang ako at saka may mga hugot lang din ho talaga ako sa buhay. Dahil parehas nga tayong network marketer. Parehas tayo na anuhan ko rin yan. Na-reject din ako tuloy-tuloy. May mga run din ako na hindi ko na-shoot. 'Di ba? May mga lahat ng mga pinagdaanan mo, pinagdaanan ko. So, parehas tayo. Nakarelate ako sa iyo. And kaya ako gigil na gigil dito kasi alam ko ayun yung sagot. Diba? At alam ko na naranasan ko din, yung nangangarap ka lang, tapos alam mo yun, kaya ko kaya ma-recognize ng ganyan din. Pwede rin ba ako maging GMD? Kaya ko rin ba makuha yung pinakamataas na rank? Possible din bang mangyari sa akin lahat na nagawa nila? Naisip ko rin po yan. And a reason bakit somehow nakakuha ko ng resulta sa buhay ko kasi hinarap ko yung takot ko. Okay? So, sige. Yun lang. So, ako si Mix Jose. Finish introduction. Simulan na natin yung totoong training. Eto yan. Kick off tayo. Siyempre, dapat may fundamentals tayo. O ba't mo ba ginagawa yung pinagagagawa mo ngayon? Kasi alam niyo ho, sa kahit anong kumpanya, without marketing, wala hong makakakilala ng produkto.
What we're doing basically with lifestyles, with our products sa Intra, diba? What we're doing here is that they have created an amazing product, and every product has to be marketed. It just so happens na dito sa company na to, and thank God ito ang pinili natin distribution method, that we have created a network marketing system to engage potential customers with our amazing, amazing products. Kung wala tong industriya natin, alam mo kaya mahal na mahal ko ang industriya natin kasi sa amin, no, sorry, for example, sa publishing, when we create books, this is direct to consumer business model. Walang network marketing. Direct na. So, nangyayari yung ads namin, million. No, nag-e-commerce din ho kami. The budget goes into the marketing department with employees on the payroll, and then millions and millions and millions of pesos goes into Facebook, goes into Google, goes into TikTok, no, as an advertising and marketing platform. Isang kumpanya lang ho ang yumayaman, yung mga katrabaho namin. O Facebook, for example, sa company ko ho, millions ho kami dyan sa Facebook ads. Di ba? So, kung iisipin mo, sa cosmetic company ko naman, ayun ho, talagang, ay, Diyos ko po. Daang million talaga. Di ba? So, kung bakit ba may marketing? Bakit nga ba, ito specifically, may network marketing. Imbis na ibigay mo yung million na yon sa Facebook, but hindi mo na lang gawing medium para magbago ang buhay ng kapwa mo. Pero magnegosyo. Ayun ho ang business model natin, because without marketing in general, hindi matututunan kung ano yung mga produktong ito eh. The first thing that you need to do as a business owner is to create value kung magsisimula ka ng startup. Kasi you cannot succeed in what you do if what you have invented and created is of no value to the other person. Gumawa ka ng produkto, di maganda, hindi puputok yan. Ayan ho ang sikreto ng lifestyles. Kung bakit isa ito sa mga pinakamatibay at pinakamaganda, if not the best network marketing company in the Philippines. Palakpakan ho natin ang lifestyles. Kung bakit ho ito ay napakagandang negosyo at it withstood the test of time and napunta na ho sa iba't ibang lupalop ng mundo. Wala na hong ibang reason kundi maganda ho kasi ang produkto. That's the first step in creating a successful enterprise. The product needs to have value. And then, once you have created the product na swak sa market, na kaya sa presyo, 'di ba, na masasatisfy yung pangangailangan at kagustuhan ng customer, then we move on to the next phase, which is marketing. Kaya ho yan ginagawa. Kasi malay mo naman may negosyo ka, ikaw lang nakakaalam. Ano yun? How will it function then? 'Di ba? So, without marketing, alangan yan. And that's why meron tayong industriya na to. And I love business owners. I love business owners who create a strategy around their business that is centered upon changing lives, which is network marketing. Kaya dapat mahalin mo yung ginagawa mo. Imbis na binayad sa mga marketing agencies, kaya ho tayo very highly paid. Kung bakit ho ang gaganda ng negosyo natin, in a sense, tayo ay isang marketing agency, in a sense. They have created their products. Diba? A company has created their products, and they created and partnered with business people who are willing to be trained and willing to be businessmen themselves and engage in a profitable enterprise, network marketing. Ayan ho ang trabaho natin. Umihikot ho ang ginagawa natin sa buhay, sa leadership, sa marketing, sa sales, at saka sa events. Apat ho yan. Ako sa paniniwala ko events like training. So kaya ikaw, kung may mga downline ka, dapat diyan ka rin umiikot. Unang-una, dapat nagma-marketing ka ng sarili mong negosyo. Nagko-content ka na ba? Nag-shoot ka na ba ng mukha mo sa video? 'Di ba? Ay, alam niyo ho, ayan ho, diyan ho talaga papunta sa lahat ho na nagdududa sa pinagagawa nilang ng mga mentor natin dito nagbi-video-video. 'Di ba? Diyan ako kasi papunta. Sir Vix, pag nag-video ko, wala pa masyadong view. Malamang, nag-uumpisa ka pa lang eh. Hindi naman yan short-term game, long-term game yan. Ilang taon mo tatrabahuhin yan.
Alam niyo ho, yung mga una ho kong video, walang nanonood. At wala ho akong pake. Kasi ang mindset ko dyan, through time, makukuha ko din yan. Alam niyo, sige, before I move forward sa next slide, sabihin ko sa'yo, sigurado tagumpay mo dito. Without a doubt. We, Sir Mix, coach, mentor, boss. Call me Sir Mix na dami ko ng title throughout the years. When I was in network marketing, mentor, coach. Di ba? Ayan. Ngayon, coach pa din naman. Coach pa rin ang tawag sa akin. No? Although more on sa fundamentals na talaga ng running a corporation. Ayan ho ang ano sa akin. Ang address din sa akin. Or you can call me Sir or just Mix. Walang problema. No? But, sabi ko nga, sigurado ako sa tagumpay mo eh. Wala akong duda. Oo, 100%. Sigurado talaga ako. Mukha lang akong galit kanina. Pero hindi man ako galit. Gigil lang ako. No? May mga hugot lang ho si Mixuse sa buhay na malalim-lalim. Lalo ho pagdating sa kapwa niya negosyante. No? Pero bakit ako sigurado-sigurado? Kasi alam kong pasensyoso ka. Ayun lang. Time. Ito ang prinsipyo ko sa network marketing. Time would solve each and every issue. Sir Mix talaga, yes. Paano mo naman nasabi, Sir Mix, hirap na ako mag-invite. Sige, gawin mo 10 taon. Sige nga, 10 taon ka, time. If you make time your undeniable advantage, if you make time and your commitment as your number one weapon, sige nga, mag-present ka ng 10 taon, di mo makuha. Balik-balik ta rin, gusto mo i-present mo yung slide pabaliktad, gaya mo eh. 10 taon mo i-practice eh. Gusto mo i-meeting ka ng, alam niyo ho, sa sobrang galing na ho at saka sa tagal ho ng expertise sa mga mentor natin, kahit ho, hisabit niyo yan sila Sir June pabaliktad, gaya niya mag-present. Kahit ho yan, pagsakayin niyo sa tricycle, pag-driving niyo ng tricycle, kaya niya ho pa rin ho mag-present. Tapos magpe-pay in pa ho yung kausap niya, kahit ho linulubak sila dyan. Ganun na ho, because they have made time their number one ally. Hindi nag-quit eh. Ang problema kasi dun sa iba, 3 araw pa lang, tapos na-reject, sabihin, hindi ata para sa akin to. Hindi ganun. Kung para sa'yo, tatrabahuhin mo. Kung para sa'yo, oras ang kakampi mo. Ganun lang yun. Kung oras ibibigay mo dito sa larangan mo, tapos mag-all in, magko-commit ka, tapos ho ang laban. Ganun lang kadali. Kasi mamamaster mo eventually. You will understand, you will find a solution to each and every problem of your business because you have spent the time necessary to grow the enterprise. Ganun lang kadali. Trinabaho mo eh. You've spent time eh. E di na-solusyonan mo ngayon. Diba? Meron mga lalapit sa akin, Coach, nahirapan ako. O ilang linggo ka na ba? 3 araw. O hindi malamang. Diyos ko po, 3 araw. Wala ka pang alam niyan. Dapat na-anticipate mo na. Pambihira. Anticipated mo na. Nag-uumpisa ka eh. Every master was once a beginner. Every expert was once a fool. If this is important enough for you, and you really want to create lasting change in your life, then you should be willing to look stupid at first. Alam mo, present ka mali-mali. Diba? Ito pong lifestyles. Welcome po sa sa lifestyles. Nagsimula po ito sa China. Mali na agad. Nagsimula ho ito sa Mongolia at ang founder ho namin ay si Brad Pitt. Mali-mali lahat. Pero ano bang alam ng customer mo diyan? Pero at least nag-present ka na. At malamang sa malamang natututo ka na kasi i-correct ka na. Apply mo. Tama. So ayun lang. Yun eh. Di bukas, mas magaling ka na. You do that enough at times, you will find the solution. You will master it. Yes, nakukuha ba? Are we learning? Okay lang ba? Titignan ko muna kasi naka-tablet ako. So somehow, some of you hindi ko nakikita eh. Natututo ba kayo? Yes? So lagay nyo nga yung number 1 dito if you are learning and enjoying our talk today. Sige nga. Titignan ko lang kung kayo natututo. Oh. Diba? Ayun na, number 1 daw. Very good, very good. Okay. Sige, balik tayo sa screen share. Kikita nyo naman. Okay? So, ayan ang trabaho natin. Di ba? Baka mamaya tanungin kita, sino na founder ng Lifestyles? Sabihin mo sa akin, pangalan, Kenneth.
Mali ka na nga agad. O pero kasi nga bago ka pa, 'di ba? Kaya ka nahihirapan kasi mali-mali pa. O edi tanggapin mo. Pati closing mo hindi mo pa kuha eh. 'Di ba? I know extreme example ito. Tama. Na sobrang namang mali yun, Coach Mix. Nasa nakakamot ka ng ulo. Pero ganun talaga. Yari ka talaga sa umpisa. Magkakalat ka sa first attempt mo ng closing. Di ba? And maaari, pag pinagawa mo sa upline mo yan, mas mataas nga talaga ang batting average. Pag si Ma'am Wendell mag-close dyan, walang kawala talaga yan. Pero, ang challenge dito, ano natutunan mo ngayon? Ba't hindi ikaw gumawa? Mas malaki benefit niyan kung ikaw. I'm not saying na gawin mo agad, umpisa pa lang. First prospect mo. Pero by syempre, you need the assistance of your upline. Hindi naman ganun kabilis makuha yung skill. Pero as time passes by, iniisip mo pa rin hanggang ngayon, si upline na lang mag-present kasi kung siya, at least sigurado. O hanggang ngayon, ganyan ka pa din, paano ka gagaling? Diba? O next, why sales? Without you, ito, alam mo ba, kung wala ka, sino dito ayaw nabebentahan? Meron ba? Meron ba sa inyo ayaw nabebentahan? Yung kumbaga, naglalakad ka sa mall, may lalapit sa iyo, sir, bili na kayo ng kondo. Papakamot ka ulo as if pwede i-Gcash yung bilhin agad. Di ba? Pero, ando yung kondo, di ba, lalapit sa iyo, lalayo ka, thank you po. Humindi ka na ba? Sino dito yung may lumapit sa iyo na sales lady? Tapos sabihin, lumiting-iting ka lang naman, nung lumapit tayo sales lady, hindi ka na komportable kasi bibentahan ka ng damit, so malis ka na. Diba? Humindi ka rin naman. Bawi-bawi lang yan. Ikaw naman ngayon nagbebenta, ikaw naman ngayon mahihilian. Pero ang point ko dito, sabihin ng iba, ayaw natin na bibentahan. O ba't may suot kang damit? Binili mo yan Tama? Ano yung suot mo sa paa mo? Hindi mo ba binili yan? Itong laptop na ginagamit mo ngayon, o cellphone, or PC. Di ba may nagbenta sa'yo niyan? O ba't kinahihiya mo ang trabaho mo? Hindi mo masabi network marketer ka. Hindi mo masabi nasa sales ka. O bakit? Kung wala ka, lahat ng tao nakahubad. Kung wala ka, wala cellphone. Tama? Kung wala ka makain mamaya umaga. May nagbenta sa'yo niyan eh. Ito ho ang highest earning profession in the world. Huwag mo ikahiya. Sabihin, nakakahiya magbenta. Ay, kung wala ka nga, hihintong mundo eh. Wala nga ilaw kung wala ka. Tama? So, without marketing, wala. Yung mga magagandang produkto hindi may explore ng tao. Without sales, walang bibili. At kung walang bibili, kaya nga I am confident that you are the driving force of this world. Without you, without the salesman, it exceeds the income of neurosurgeons. It exceeds the income of engineers. Dahil dito, negosyo ka na at nasa sales ka pa. You make the go round. Without you, the world stop. So have you maximized this career? Nagdadalawang isip ka pa kasi. Sabihin, bitawan ko na ba yung trabaho ko? Hindi ko sila sabi mag-resign kayo lahat na. May tamang oras dyan. Magpa-mentor ka muna kay Ma'am Wendell. Tsaka tayo ngayon mag-isip kung gusto mo na mag-full time. Pero kung nandiyan ka na sa panahon na dapat tumalon ka na, di ba? Tapos nangihinayang ka, sayang sahod ko. Ay, ano ba talaga gusto mo? Kung nangihinayang ka sa sahod mo, ako rin ang hinayang ako sa sahod ko. Ang pinagpalit ko sa network marketing ho, kapitan. I was 2 ranks away from master mariner. Second officer ho ako sa barko. Ayan ho ang trabaho ko before. Nabigador. Okay, and I was in a very, very good career track sa navigation, sa trabaho ko bilang deck officer. Diba? And I let go of that. Sabi sa akin ng mga kaibigan ko, timang ka ba? Nagbe-sales versus kapitan? Parang hindi ata maayos yung thinking mo Sabi ko sa kanila, bro, hindi mo lang naiintindihan na yung pinagpalit ko, which is network marketing, which is sales, without this career, ang mundo ay hihinto. At hindi mo lang alam, sabi ko sa kanya, kung gaano kalaki ang income dito. Sabi sa akin, magkano ba income mo dyan?
Sabi ko, 8,000. Simula pa lang ako. Tawa ng tawa sa akin. Napakalakas ng conviction mo. 8,000 lang pala kita mo dyan. Kasi ito simula pa lang. 1 month pa lang ako. 1 month, 2. Kasama pa retail dun, ha. Di ba? Meron ako dadalawang downline. Di ba? No, unang buwan ko, dadalawang downline. Yung pinakamababang package pa yung kinuha. Di ba? Abonado pa ako kasi yung liit pa lang commission ko. Oo, may tubo ko sa produkto pero namamasahe ka, kumakain ka. Oh, pambihira. Talagang wala. Halos break even. Sabi, pa kaya bang conviction, 8,000 lang pala. Pero ang sabi ko nga, ito yan. Meron pangatlong pagbabago ng buhay dito, 'di ba? May mga nagbabago na ang buhay mo eh. Unang-una, 'di ba? Sabi ko change. Kung pangalawa, the magic that you're looking for is in the work that you are been avoiding all this time. And tong pangatlo, sabi sa akin, 'di ba? Para ka naman timang 8,000, 'di ba? Versus 200,000, kalokohan, ba't mo pinili yung mas maliit? Ito yung pangatlong pagbabago ng buhay mo, i-take note mo to. Hindi maiintindihan ng tao ang nasa loob ng isip mo. Kapag may bakanteng lote na binili ka, eto, sige, tanong ko sa'yo, bumili kang property. Pag nakikita mo yung property, ano nakikita mo? Lupa lang ba o mansyon? Lupa lang ba o beach resort? Lupa lang ba nakikita mo dyan o building na ipatatayo mo? You have a vision. And alam mo, every time na dadaan ka dyan sa lupang yan, and I'm sure sa may mga property dito you can relate, nai-excite ka. Patatayuan ko tong ganito. Tama? Nai-excite ka, lalagyan ko to ng ganito. Sigurado ko na babaliw ka kapag nakikita mo yung property na yan. Yung puso mo naglilihab kasi alam mo kung saan yan papunta. Ikaw at ang architect lang na nakakaintindi ng gusto mong mangyari. Yung mga dumadaan dyan, sila ba nababaliw pag nakikita nila yung lupa mo? Bumubula ba mga bibig nila, tumitirik mata, nagkukumbulsyon? Baliw-baliw sila doon sa lupa mo? Hindi. Pag nagdala kang bisita dyan, ang makikita niyan putik. And that's exactly what's happening here. Hindi mo pwedeng ipakita yung vision mo, di nila makikita kasi hindi pa kino-construct. Nasa isip mo pa lang. Kaya nila hindi maintindihan. Kaya do not expect them to clap pag nakita nila yung bakanting lote. Tinatrabaho mo pa eh. And it does not mean na bakanting lote yan, di mapapatayuan yan. Pero ikaw ang nakakita. So, ang hirap naman i-expect mo, hindi ako sinusuportahan ng magulang ko, mga kapatid. Malamang, bakanting lote lang nakikita nila. Pero ikaw ang nakakita ng mansyong bubuuin mo. You have the vision. You have the direction. They do not understand it. Diba? So I left my job and the potential to become a master mariner, captain of the ship, in exchange of sales and network marketing. And now, looking back, it was one of the best decisions I've made in my life. Hindi ho ako magiging si Mix Jose kung hindi ko binitawan yung maganda sa buhay ko para makuha ko yung malupit sa buhay ko. I had to let go of the good in order to enjoy the great. Diba? And through network marketing, it has opened up my life to travel, to get the secondary na lang. Pero most of all talaga, family. To be here at home with my family. Yes, may mga material possessions tayo that are secondary, but you shouldn't center your life around material possessions. Mga bonus yan. Bonus yan. And walang masama dyan. Pero you do your best sa business mo. And because it allows you freedom, you become of service to other people. You teach people how to become entrepreneurs. You provide amazing products. So maximize your career. This is now your career. And I hope you can make the jump. No, mahirap ho maging champion si Pacquiao kung part-time lang yan siyang boxer. And ayun din ho ang realization ko yan. Feeling ko ba't nung mga later parts natatalo-talo na siya kasi he has too much on his plate. Naging senador, naging ganito, naging ganyan. Ang dami mong ginagawa. No? Pero before, he became a champion, he became the best in what he does simply because he has focused on just a few simple things. Makipagsuntukan. Yun lang. Diba? So you cannot expect to become an NBA champion if you're doing so many things. Nag-golf ka, nagte-tennis ka, tapos nag-aabogado ka, nag-lawyer ka, sabay-sabay, tapos gusto mo maging top earner. May seryoso ka na ba dito? Seryoso ka na, mag-maximize mo yung career mo. Sana dumating yung panahon na tatalong ka na.
Di ba? Next, do you believe in the following? Naintindihan mo ba yung kumpanya mo? Eh baka mamaya hindi mo alam ni mission vision. Intindihin mo yung mission ng company, ng team. Di ba? Do you understand your products? Ako ho noon, kabisado ko yung lahat ng ka-ingredient, yung ingredients niyan, lahat ho na laman sa likod ng label, kabisado ko kung ano, Saan ang gagaling. Gagawin mo na rin naman to ng ilang taon, ba't hindi mo pa i-master? Pangatlo, have you obtained self-mastery somehow? Di ba? nag-invest ka na ba sa sarili mo somehow? And have you seen this as a career for you? Diba? Nakita mo na ba to na this is something that you would be doing, a profession, a career, a business that you will be doing for a long, long time? Have you seen it in that aspect? Na itong gagawin mo, long term to? Ang problema ko kasi sa iba, gusto neurosurgeon na hindi pa nga nag-nursing. Hindi pa nga nagpe-pre-med. Ang gusto, consultant na agad. Ba pwede ko ba yan? Di ba papayag ka ba na merong very, very motivated na tao na pupunta sa'yo, lalapit sa'yo, hindi bro, ako na bahala, ako na opera sa kidney mo. Magulat ka, bakit? O paano? Eh, nanood naman ako YouTube video, kaya ko na yan. Papayag ka ba? Gusto shortcut? Consultant agad? Surgeon agad? Nanood lang ng video? Hindi ganun. Career ko, ito, aralin mo to mula sa pinakailalim. Lahat ng pundasyon ng sale, lahat ng marketing, paano mag-handle ng downline, kapag nagkagulo organization, paano mo i-handle, paano mag-arrange ng events, paano mag-handle objection, paano mag-close, paano mag-run ng travel incentive, lahat ho yan aralin nyo. Career ho ito. Hindi ito patsamba lang, hindi ito na gusto mo mag-GMD tapos gagawin mo yan ng 2 linggo, no, na ganun lang kadali. Diba? Some would be faster, some would be slower, but at the end of the day, this is a career that you have to choose if you really want to make it to the top. At siguro ho, ang pinakahuling mensahe ko bago ho ako magpatapos at mag-entertain siguro ng a few questions. No? Siguro, before ako matapos, ito ho yung pang-apat na pagbabago ng buhay mo na sana mailagay mo sa puso mo. That as you move along in your career, I understand that there are different paces. Minsan, ang reason ba't ka na po frustrate is that you've been looking at your account for so long and then iniisip mo, buti pa siya nag-rank advance na. Bakit siya NMD na? Ako andito pa din. Bakit ganito yung resulta ko? Ba't hindi ako masyadong umaabante? You know what? That will do you no good. Because yung pang-apat, because the fourth change of your life dahil umattend ka sa ating kick-off 2025, it is this. Comparison steals the joy of victory. If you start comparing, then any form of progress, any form of achievement is null and void kasi kinumpara mo na. Wala na. Nag-NMD ka naman eh. Alam mo, NMD ka naman eh. Kaso kakatingin mo dun sa GMD, isang kakapromote lang, nasisira diskarte mo, tapos ang feeling mo wala kang saysay. Meron ho akong ganyan, downline dati. Sabi sa akin, Sir Mix, nalulungkot ako. So, kumikita ho yung 200,000 naman. Sabi ko, bakit? Hindi ko mapatayo yung bahay. Hindi ko matapos. Sabi ko. So, kung ano-ano sinabi niya, sabi ko sa kanya, saglit, saglit. Pangalawang bahay na to, di ba? Sabi, opo. May bahay ka, di ba? Sabi niya, oo. Gold ka, di ba? Gold director yung rank. Opo. May mga downline ka, di ba? Opo. Healthy mga anak mo, tama? Oo. Mga magulang mo, buhay pa, tama? Opo. May asawa ka maganda, tama? Opo. Ba't nalulungkot ka? Pambihira ka naman, nag-rank advance na. Palibasa, nag-rank advance lang o kaibigan natin eh. Nagduda ka na sa direction mo eh. Sabi ko sa kanya, huwag kasi kayo mag-compare. If there is one thing that you can do is to compare yourself to you. You have your own pace and your own story. Kung lahat ho, di ba, ipare-parehas na storya, boring ho ang mundo. Ang papatay ng journey mo, pag tumingin ka na sa crossline mo, tapos naiinggit ka na. Ang papatay rin ho ng journey mo is worse kapag tumingin ka sa crossline mo, nainggit ka, tapos gumawa ka pa ng GC. Ayan na ho, wala. Senales na ho yan, wala na yan, magkikwit na yan. Nga panglimang pagbabago ng buhay, wag ho tayong mga GC PT party ha. GC PT party ho, sumisira ng buhay. Lahat ho ng PT party, PT party, nag-quit.
Lahat ho na nag-PT party, gumawa ng GC, chinismis si upline, nag-quit, nawala, hindi yumaman, ganun ho yan. May sumpa ho yan mga GC PT party na yan. Agree ho ba? Hindi ho ako galit ha. Pero agree. Ah, di ba? Agree ba? Sige nga, lagyan nyo nga dito kung agree kayo. Oh, ay, pambihira. Sabi ko nga, oh, ayan na. Oh, ayan. Oh, agree daw. Mag-Jumisi PT party, yari. Tama na talaga. Oh, ayan na. So, but, ayun. As I end siguro tong session natin ngayon, let me just say that you are in the right company. You are in the right team. You are in the right industry. You are a network marketer. And I hope ngayong taon, you can embrace your profession. Take it seriously. Study deep, malalim sa ginagawa mo. Dahil walang ginto sa mababaw. Kung gusto mong yumaman sa larangan mo, huhukayan mo ng pinakamalalim. Time is your friend, your greatest ally. And if you combine time and commitment, that is where you would start seeing your destiny unfold. Kaya ngayon taon, in 2025, no matter what other people say, no matter how fast or how slow you are moving, commit yourself into progress. Dahan-dahan, focus ka sa negosyo mo. Tuloy-tuloyin mo lang. At kung anumang obstacle ang dadaan sa iyo ngayong taon, harapin mo at yakapin mo, sagarin mo dahil parte yan ng proseso para maging GMD ka. At ako ay excited na kapag ako ay umattend ng isa sa mga events natin dito sa Lifestyles, that I would be seeing you sa stage, sharing your success story dahil napagdaanan mo lahat pero kinaya mo. My name is Mix Jose. Everybody, thank you very much. And God bless you all. Good luck sa ating Kickoff 2025. At excited ako sa lahat ng ma-accomplish mo ngayong taon. Wow! Wow, thank you so much, Sir Mix. Grabe naman. Parang it's worth 1 million tong kick-off training namin. No Pwede problem, na Ma'am siyang, Wendell. pwede na siyang baunin panghabang buhay. We had a wonderful sharing and learnings po with us. I know ang dami pong ang dami pong kaming natututunan, and of course sir, I would like to of course thank sa time. Grabe talaga yung time. And of course, if may questions pala, pwede pang sumingi tayo kasi mahal yung time ni sir, pero andito pa siya. So let's make use of the time kung meron kayong questions. At least 5 lang siguro. Ayan. Baka kasi madadagdagan yung 1 million natin eh. Oo. Kung merong questions po, we are open for questions. Huwag po kayong mahiya. Kahit na personal question, pwede siguro. Ayan, oo, Ah, shoot lang. Mga huwag kayong tanong mahiya. sa Business. especially everybody sa business or sa organization mo or saan ka Yes. ba nahihirapan ngayon? Ano ba yung challenges mo sa business mo ngayon? Walang Mm. problema 'yan, itanong niyo na. Especially kahit no, very specific into network marketing. Kasi nga ho, I consider myself somehow of an expert din dahil binga nila in order to become an expert in anything, you have to spend at least 7 years on it. So, sa akin naman ho, pumasok ho tayo doon. So, walang problema, tanungin nyo lang. I might be able to find the answer for you then. Masagot ko yan, sigurado. Baka Go, si go, Ma'am go. Tintin may tanong. There you go. Go ahead, Tin. Yes, good morning. I have a question for Coach Mix. Naririnig ba? Good morning, sir. Yes. Thank you so much na for the wisdom. I'm just curious na sa mga, of course, the stories that you've shared as a network marketer. How did your day look like? For example, a typical day you had back then when you were a top earner in your company. Paano po yung, kumbaga yung daily routine nyo dati at that time? Just so we could Okay. learn something from it. Thank you, Christine. No, two phases kasi ito eh. Nung una, ng 2014 to somewhere around 2017, I was working sa umaga in the network marketing sa hapon. I had a college student
that I had to support to nag-stop ako sa pagbabarko. So, sabi ko nga, 8,000 lang yung income ko noon. Wala mong pagsabayin. So, I was working 6 a.m. to 2 p.m. and I had to wake up to roughly around 4 or 5 to make this thing work. Tapos matatapos ako ng alas 2 sa trabaho ko. Tapos my real day starts. 2 p.m. I go straight to the office. Mag-field work ako, mag-present ako. And meet ko yung mga downlines ko sa opisina first. No, and then kanya-kanya na kami present, field work, or some of them would invite guests over sa opisina, so I'd stay there and present. Roughly hanggang umabot kami ng alas 10 hanggang alas 11. So tapos noon uuwi ako from Makati, sasakay ako ng bus papuntang Ayala, tapos mula Ayala sasakay ako ng train, makakarating ako ng Tondo, tapos pagdating ko ng Tondo, although now andito na kami sa Green Hills, no, but before kami Tondo, tapos jeep na naman pa uwing bahay, so so makauwi ako roughly around 12 or 1. Then I have to start it all over again ng alas 4, alas 5, and then do my work. Pero alam nyo, nangyayari doon, every break time, present ako. Every lunch time, magpe-present pa rin ako, hindi pwedeng wala akong pe-presentan. Pag magko-commute ako papunta ng opisina, nagko-calls pa ako, tumatawag ako noon habang dala-dala ko yung mga package sa mga bago kong pay-in. So imagine niyo yung oras at yung lagari sa umpisa. Alam niyo, ang keyword dito is sakripisyo. Kung ayaw nyo sumakripisyo, walang mangyayari talaga dyan sa network marketing business mo. Swerte tayo kung tayo pinanganak sa mayaman na. Pero kung hindi ka pinanganak sa mayaman na, ganyan ho talaga mangyayari sa buhay mo. Nagtatrabaho ka sa umaga, nagne-networking ka sa hapon. Sabay. Housewife ka kasi wala ka pa namang maid na 3, 2. Diba? Ikaw talaga sasalunan lahat. Hindi ka pinanganak sa yaman eh. Papayag ka ba? Diba na kung walang gusto maging negosyante, walang yumaman sa pamilya mo, ipapayag ka na wala nag-volunteer na magsakripisyo. Ayun ang golden term dyan, sakripisyo. Walang gusto. Lahat ayaw. Lahat gusto pagkatapos ng trabaho. Manonood ng probinsyano. Mga ayaw nila. O sino pa ngayon ang tutapos ng kahirapan sa pamilya ninyo? Ikaw na. Tama. So ang key doon is sakripisyo. That was how it looked like, Christine, for 3 years. Nung somehow meron na akong may traction na ako, and dumaan din ako doon, yung kumikita na ako ng 7 digits sa isang taon, pero di ko mabitaw-bitawan yung instructor, so mahal ko rin naman yun. Dami ko kasi prospect, dami nagpe-pay in. So kumbaga, dahil teacher ka so, and that was my profession, no? After ko mag-seafarer, nagturo ako. So tuturo ako sa umaga, tapos may mga nagiging pay-in ako doon, tapos may pay-in din ako sa labas. So somehow nagsisynergize siya doon sa ginagawa ko. Pero sabi sa akin na apply ko, Mixos sabi niya, alam mo, hindi duplicable ginagawa mo Iisipin ng mga downline mo. Kaya lang gumagana yung business mo kasi teacher ka. Ang gawin mo, pagganahin mo yung business sa labas ng pagiging guro. Sabi niya sa akin, na kayang kopyahin ng mga downline mo. And then, doon, true enough, I was frustrated with my rank. I was stuck somewhere around 1-2 million per year na income sa. Mga nagto 2 million na ako doon sa negosyo ko. Stuck ako doon, di ka mapataas ng 3 or 4. Sabi niya, ang sakit mo, di ka makopya. So ang gawin mo, mag-full-time ka na. So I had to again take another leap of faith. And ang naging oras ko na noon, alam nyo na, sa network marketing. Before, which I do not recommend anymore. Before, poweran kami hanggang alas 2 na madaling araw Poweran So talagang mga puyat, para kami mga zombie. Ang gawin nyo, ganito, ang ginawa ko noon, medyo natauhan ako, gumigising na ako na medyo mas maaga. Typically, when I was a network marketer, maaga na ito para sa akin ng mga panahon. Ngayon kasi alas 5 gising ko Diba? 5, 5:30, 6, ganyan. Sometimes 4, nakaraan alas 4. So maaga sa ngayon. No? Pero before noon, 8 gising ako. Then I go straight to the gym. Office opens at 10. So 8, mag-gym ako, diretso ako Anytime Fitness, which is halos katabi lang ng opisina. Gym muna. 10 or 11, matatapos ako doon. Dress up mismo doon na sa gym. Diretso ako sa office noon. And then we do your field work namin. Pero sa business kasi namin noon, hindi kami masyado sa fieldwork sa labas. More of we are trying to invite guests into the office tapos doon namin pinipresentan. Sometimes we do go out, pero ang typical center ng operations namin before was doon talaga sa opisina. So my downlines were there, I was there, just inviting people to come. So yung mga tao nagpupuntahan doon sa center.
And then ako, ang ginagawa ko doon, mula araw hanggang gabi, since I knew kung saan ako magaling, which was closing. Doon ako magaling sa closing eh. So wala akong ginagawa kundi yung mga downline ko na magagaling mag-open, sila yung nag-open. Yung mga downline ko magaling mag-present ng complan ng company, sila yung nagpo-complan company. Ako, wala akong ginawa kundi lumipat ng mga table, pinagko-close ko lang lahat ng mga guests nila. So that's how typically my day works when I was a network marketer. And Saturdays, you would have gatherings. And alam mo yun, sabi ko nga, kaya nga lifestyle ang tawag sa company, Christine. Eh. If you want to make it big sa negosyong ito, then it has to be part of your lifestyle. It has to be part of your life. You eat, breathe, drink lifestyles. Yung negosyong yan, nasa isip mo araw-araw. That's how you, I mean, if you want to make it to the top. I mean, kung gusto mo extra, okay na yung, alam mo yan, yung pakeme-keme ka lang, benta-benta ka lang, okay lang yun. And there's nothing wrong with that, di ba? Benta-benta ka lang. But, I mean, if you really want to make it to the top, then you have to embody the company's name. It has to be part of your lifestyle. Di ba? Na, as in, you live, breathe, drink. Ito, bread and butter. All in. Wala nang iba. Dito lang. That's how you do it. Kung gusto mo talagang, alam mo yun, umabot dun sa tuktok. And I think that's also the principle of Peng Mendoza. Diba? That's the principle of those people who are on top. Ang prinsipyo nila, kung gusto mo umabot sa tuktok, all in ka dyan. Make sense? Yes, Yan. thank you so much, So, ayun Coach. yung una. Mm-mm. No problem, Christine. So, siguro, 2 more dito, Ma'am Wendell. Meron kasi ako na 11:30, but it's okay. Sagutin ko na lang to. And then I move on to my 11:30 appointment. May Yes, dalawa sir. ditong tanong eh. Oo. So, ito, what makes a successful network marketer? Para sa akin, Hazel, you have to also define what success means to you. To some, to earn 10,000 pesos, 15,000 pesos per month is success to them already. So, if you learn skills enough for you to earn that, then you are a successful network marketer. Sabihin nila, konti lang yung mayaman dyan. Or, ano ba, konti lang nagko-commit eh. Nagagawin nilang parte ng buhay nila. Doon ka, abot doon sa pinakatuktok. But I mean, come on, define success. Kung magkaroon ka ng extra income, marami ba kumikita sa atin ng extra income? Yes. May kumikita dito extra 5, 10, 15, 20. Masama pa ba yun sa negosyo mo na kumikita ka ng 10, 15, 20 extra? So you have to define what successful means to you. For me, the mere fact na nakakatulong ka ng tao, the mere fact na yung mga produkto mo maganda tapos may naiaangat ang buhay, ay hindi pa ba success yun? Hindi ka pa ba successful na network marketer doon? Now, if you define yourself as a successful network marketer as early as now, that would actually do a lot of good for you kahit hindi ka pa sobrang yaman because you can find happiness right now. That you can celebrate that what you're doing is good. You're able to help people, those with entrepreneurial dreams, you can support. Yung mga tao na mayroong problema sa katawan, na iaangat mo, natutulungan mo. And that's what makes, at least for me, in my worldview, a successful network marketer. Pwede magiging masaya ka. Kasi may tagumpay ka sa negosyo mo. Somehow, kahit hindi ka pa NMD. But, as you move on sa negosyo mo, nakangiti ka, masaya ka. You can celebrate what you have already accomplished. Nakakatulong ka sa iba. Diba? So, ayun lang. No, so, lahat naman kayo successful in your own small way, in your own world vision. But, kung gusto mong, sabi ko nga, sinabi ko na rin naman kanina, if success means millions of pesos para sa iyo, gusto mo talagang umabot doon sa tuktok, then, hindi pwedeng hanggang wish lang yan. It just really has to be part of your life. You will embody the company name. It will be your lifestyle. Eat, breathe, drink this company. Ganung level. Yung tipong yung tubig mo, intra na talaga. Yung tipong nananaginip ka, nagpe-present ka sa umaga, panaginip mo, nagpe-present ka pa din. Ganun hong level, ganun ho kalala. Kasi ang goal mo sobrang taas. Tama. Kung mababa goal mo pwede na yung pakeme-keme lang tayo. Agree? Ayan. And then, sige. Next. Ano pa ba nandito? Last. Okay, meron pa ba? Ayan. Yun. Sige, last. Tips. So, siguro ito. Tips of an effective closer. Gusto mong tip? Yes. Effective closing. Gusto mo talaga? Ito ginagawa kong technique. Wag ka magsalita. Sir Vix talaga.
Oh, ito ho, lifestyles, ito po, ganyan-ganyan. Iraratratin mo, ito mo nagagawa, ito ang mga produkto, ito po yung intra, ganyan-ganyan, ito po yung compensation plan. Huwag po kayo ganito, ganito. Pag nag-train kayo, nag-GMD kayo, ganyan-ganyan. Ito po yung mga package natin, ito yung mga produkto, ito po yung discount, and you can only get this product, ganyan-ganyan, this package for only 16,000, whatever amount. Pagkatapos nun, i-close mo. Di ba? Sabihin mo, ito na po, kung gagawin niyo po ito mga advantage ng buhay niyo, blah, 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 blah. Usap-usap. Well, once all objections are handled, na-handle mo na lahat. Okay na. So ano po, tatanong ko muna sa asawa ko, hindi niyo pa nga, hindi niya naman ho nakita, ba't tatanong mo po sa kanya, sino ba nakakita, sino ba nakapanood, hindi mo ba ikaw? So kung sa tingin niyo po, i-explain ko to sa asawa niya, magugustuhan niya rin po ba? Yun naman po pala eh. Gusto niya rin naman pala eh. Ito yung, mag-pay ka na ngayon, ako na magpe-present, nasagot ko na. Wala po akong pera. Hanggang kailan ka pa walang pera? Habang buhay, gawa mo na itong paraan para may negosyo ka para yung mga sagutin mo, sagutin. Hanggang dumating dun sa dulo. So, sir and ma'am, game, tapos huwag kang magsalita. Nakatingin ka lang. Tapos kukurap ka lang. Una magsalita, talo. May pressure yun. May pressure yun. Habang tahimik ka, may pressure yan. Kaganon yan. Tapos yung prospect ko, hindi ko alam, ma-join na ba ako? O, pag yun nagsalita, sige na nga. O, ayun. O, sige po. Congratulations, welcome to Lifestyles. Ganun ho ang style. At least ako noon dati. Pag closing ako, imbis na, so ano po, cash credit card, pwede yan option close. Or assume close. O sige sir, ipaprocess ko na ho. Kunin ko na yung application form, start na tayo. Assume. Or, so sir, tas ngiti ng matagal. Walang kukurap. May pressure yun. Tapos, edi, ayun. Bigla na lang, oo. Okay? So, ayun, everybody. And yeah, I guess that's it, Ma'am Wendell. Maraming salamat, no? And I want to thank also the entire team, everybody here sa ating Kick-Off 2025. Sa inyo lahat, no? Know na my heart is with you as you fight for your dreams ngayong taon. And I'd also love also to thank Sir June Igot, Ma'am Wendell, for giving me this opportunity to share sa inyong lahat. God bless you all, no? Mga kapwa kong network marketers, and I know you can do it. Galingan mo ngayong taon. Andito kami sa likod ninyo. Thank you very much, everybody. Bye! Thank you, Sir Bix. Thank you so much. No? Thank you so much talaga na pinaunlakan mo kami. Thank At you alam mo, po. talagang ang laki ng bagay na nandito ka kasi ang mahal-mahal. Pag alam nyo, si Sir Mix talaga pag nagsasalita yan, sobrang mahal yan. Pero tayo, pinaunlakan tayo because we want us na gusto talagang lalaki yung industry natin kasi galing na siya dito. No? And one day, we part doon sa mga business din ni Sir Mix kasi talagang may improve din ang pag-build natin ng business na hindi natin inakala na talagang na ganito na pala yung buhay natin, no? Thank you so much talaga sa lahat ng mga tinuturo, Sir Mix. And I know na busy po kayo at alam ko na talagang binigyan mo kami ng time na God bless you, talagang lalaki at lalaki kami dito dahil sa sa motivation mo ngayon, sa excitement at saka yung closing na pinakita mo sa kanila, talagang lalaki yung group namin, the Lifestyles Pinas, no? Lalaki talaga ito kasi dahil naumpisahan tayo ng proper mindset this 2025, no? So, thank you, Sir Mix, no? Tuloy lang kami, kakausapin ko lang tong team. Pwede ka namang salamat talaga, salamat talaga, mag-uusap muna tayo sandali, ha? Kasi tayo. Thank you very much, Sir June. Bye-bye, guys. Thank you. Okay, thank you so much. No, masaya ba kayong lahat na invite natin si Sir Mix? No, I know na nasaya kayo. Ang dami talagang ang daming insights. Hindi lang 'yon, ang dami talaga yung mga techniques, yung mga strategies, the 7 skills. No, magaling naman tayo diyan pero siyempre, 'di ba, pagkukuha din tayo ng mga abilidad. Salamat. So, baka may mga tanong pa kayo, sino ba yung mga magulod diyan?
Baka may mga tanong pa kayo, pwede kayong magtanong. Tayo naman ano kasi siyempre na busy talaga si ano may mga take away siguro kayo no, may mga take away sino kaya may mga take away diyan, no? Si Ma'am ha? Si Ma'am Pilin, pwede ba si Ma'am Pilin magbigay ng take away? No? Bago ko i-close itong 2025 na ano natin. So, huwag kayo muna nga alis. Huwag kayo muna nga alis. May time pa naman tayo. No, Ma'am Pilin, pwede bang ipin si Ma'am Pilin? Anong take away mo, Ma'am Pilin? So, good morning po. Thank you so much, GMD June, for inviting Sir Mix, no? It is truly a joy to hear him. Like ako, first time ko talaga siya na-encounter, first time that I heard his name. But ang pinaka-importante na narinig ko po and what I really got was yung change po. Well, yeah, the magic that you're looking for is in the work that you have been avoiding. So yun po talaga, no? So the magic that I have been looking for is actually in the work that I have been avoiding. So that's why, so the realization is, dapat talaga na let's maximize everything, yung time at saka yung commitment po, he mentioned about it. So importante lang is, let's commit ourselves to progress. Yun po yung aking talagang, what I have jotted down and that sank deep in my heart today. Thank you po. Wow, thank you so much. Grabe, ang ganda. Alam mo, parehas tayo ng take away, no? Yun talaga, yun ang parang sumaksak sa puso ko talaga na yung mga bagay na ina-avoid mo, yun ang dapat mong gawin kasi baka yun ang kulang, no, sa pagbi-build mo ng business. Si IMD Joy Bundok, baka nandito pa si IMD Joy Bundok. IMD Joy Bundok, pwede ka bang mag-share para sa anong take away mo? Grabe talaga, super power itong ano natin, no? Itong event natin kasi hindi natuloy yung Manila Manila event na ganito sana kasi alam mo naman maraming bayarin. Maraming pero of course nagawa pa rin natin online and I'm sure na talagang kayo. So wala si Ma'am Joy. Ngayon ako na lang, no, bago tayo matapos, makinig muna kayo. Kasi yung mga sinasabi ni Sir Mix kanina talagang yon, parang bawing-bawi din. Alam mo ba na pag nagmi-meeting yan sila, pag ini-invite yan sila, sobrang mahal talaga ng bayad nila. Pero tayo, pinaunlakan tayo because friends na natin sila. Di ba? Barkada na natin sila. So one day, maging barkada din natin sila. No? In-invite natin si baka mga ano na rin, mga bigating na sa social media. So, ngayon, gusto nyo ba, may tanong ako sa inyo. Gusto nyo ba na mag-build kayo ng team nyo for this 2025 na it's a winning team? Gusto nyo ba yun? Diba? Gusto natin yung winning team talaga. Lalaki yung business natin. Magkaroon tayo ng organization. Hindi na tayo naghihirap pa. Makapunta tayo sa Maynila. Makapagbayad na tayo ng ticket sa aeroplano. Makapagbayad tayo ng ticket, no? Papunta na sa National Gala. Hindi tayo. Yung suot natin, talagang maganda yung gown natin. Maganda yung mga suot natin. Kasi alam natin kumikita tayo. Kasi ikaw naman, alam mo rin na nangyayari yon kasi nagsipag ka. Di ba? Nagsipag ka. So, meron kasing problem dyan, yung mga mga sinasabi kanina, talagang ang ganda-ganda noon. Pero sometimes yung problem nalilimutan natin. Ano rin yung problem? Tingnan mo yung organization mo ngayon. Sana mabago na yan sa 2025. Ano ba yung organization mo? Paano ka maging winning team, magkaroon ng winning team na hindi mo naman alam kung sino-sino yung mga tao mo. Di ba? Sino-sino yung mga tao mo. So, tingnan mo, number one, kailangan mo ng right people in your organization. Look at your people kung ano ba yan, magagaling ba yung mga tao mo. Right people ba yan sila, di ba? Hindi ba yan sila parang So kung i-define mo yung right people or magka-recruit ka ng right people sa organization mo, pag i-define mo yan, sino yan sila? Ma-identify mo yan sila, di ba? Coachability ba sila? O baka hindi naman yung nagpapaturo. Kasi reality ito eh. Magaling ka nga,
Pero yung ka-team mo, yung mga tao mo, hindi naman ganun, di ba? Coachability, resilience, hindi sila nana, di ba? Hanap ka ng tao na hindi sila nana. Talagang kahit may challenge, kaya nilang labanan yung challenge. Di ba? Kasi sabi ni Sir Mix kanina. And of course, yung mga tao talaga na, ano sila, yung meron silang network marketing skills, no? Meron silang network marketing skills. Ibig sabihin, yung mga ano talaga, mga nakipag-usap talaga ng tao. Di ba? Nakikipag-usap talaga ng tao. Yun ang kailangan natin. Kasi pag tingnan mo yung organization mo, hindi ganyan yung tao mo, sure ako, hindi ka magiging winning team, hindi ka magkaroon ng winning team this 2025 kasi hindi mo alam yung ano mo, yung organization mo. Ano pa ang makikita natin dyan? Kailangan yung mga tao mo involved na sa social media. Hindi pwedeng hindi. Sabi ni Sir Max kanina, magpakita ka naman sa mukha mo. Pangit. Sabihin mo, pangit ka. Natural lang yan. May pangit naman at saka gwapo. Gaganda at gaganda din ang paningin nila sa'yo. Di ba? Pag matagal ka na dyan sa social media. Sa umpisa lang yan. Pero pag natuto ka na, talagang ano yan. And master the art of prospecting. No? So, yan ang ano ko sa inyo, iiwan ko sa inyo, find the right people in your organization. Number 2, tatlo lang naman ito. Training for success. Kailangan ikaw na yung nagtuturo, no? Kailangan tuturuan mo sila. Kailangan alam nila yun. Di ba? Alam nila yun. Mag-create ka ng ganon. Structured onboarding process. Kailangan structured yung, ano mo, yung turo mo. Hindi pwedeng kung ano-ano lang ituturo mo. Structured yung turo mo, no? Ano pa ang kailangan doon sa training? Kailangan teach income generating activities. 'Di ba? Turuan mo sila paano sila kumita. Like for example, daily task, nagbebenta sila, nagso-sponsor sila, kino-close nila. Ano yung closing kanina, nakita? No? Huwag ka nang magsalita. Para makita nila yung pressure, no? And of course, leverage technology na kailangan natin yan, no? Ituturo natin yan sa inyo one day pag nag-ano tayo, and promote continuous learning. And the last is empower for shared success. Empower your leaders or empower your people, di ba? So, recognition is very important in empowering our people. Oh, recognition, nare-recognize natin sila. That's why we have 90 days program. Some of you, nag-start na ng 90 days program. Some of you, talagang nakaumpisa na sila. Please, tapusin nyo yung 90 days program. Please, seryosuhin nyo yung 90 days program. Kasi dyan mag-umpisa yung excitement nyo sa business. And of course, build a strong culture, no? Under po ito sa empowering, build a strong culture na kailangan natin ito, no? Yung mga may mga team bonding tayo, no? Kami may team bonding kami, no? Papunta kami ng tawag nito Thailand, no? This 26, no? Kailangan kasama ka. Hindi pwedeng hindi ka kasama. Kasi pag hindi ka kasama, nakikita ka ng mga downline mo na left behind ka, hindi ka kasama, naku sasabihin nila, hindi naman siguro active to upline ko, kasi hindi ka kasama. Di ba? So kailangan meron tayong ganyan kasi para makikita nila na ikaw talaga active ka sa business at nai-inspire sila sa'yo. Di ba? So, yan ang pinaka-importante sa lahat. And of course, kailangan natin yung mga downline. Ako tinuturo ko na talaga ito, no? Kahit sino ng mga leaders, sinabihan ko ng ganito, no? Encourage ownership and leadership development in your organization. Ikaw yung magbuo sa organization mo. Ikaw yung magtatrabaho sa organization mo. Your upline is your guide. Your upline is your coach. But you are the one, di ba, to work or to take ownership of your business and lead your team. Because if hindi mo yan ginagawa, hindi rin yan gawin ng mga tao mo.
huwag kang matakot na magkamali yung mga tao mo. It's normal. Because sabi nga ni Sir Mix kanina, hindi sila natuto pag hindi sila naka-experience ng mga kamalian sa pag-deal ng business. One day, talagang gagaling at gagaling sila kasi nagkakamali sila. Yung hindi naman tumatanggap ng pagkakamali, no? Walang mangyayari sa kanila. No? So, yan ang pinaka-importante. And of course, we will create a pathway, no, for leadership. That's why we have our, every time talaga, yung mga leaders, inaanuhan ko sila ng vision talaga. Kasi importante yan. No? As a leader, or ikaw na yung nag-guide ng organization mo, create a pathway. Hindi lang tayo consumer. People who consume goods or whatever man yung kinoconsume nila, hindi sila yayaman. But people create something, yun ang mga yumayaman. So kailangan creator talaga tayo. Kailangan maka-create tayo. Hindi lang tayo consumer. Kailangan maka-create talaga tayo. And that's how we create our organization because we take focus, no, on our vision to share the bigger picture kung ano mangyayari nila dito, kung ano yung magagawa nila dito, no? And we are so proud na kasama natin dito, no? Kasama natin dito may guest tayo dito, no? Si Ma'am CJ. Nandito siya. Sana nandito pa siya. Ewan ko kung nandito pa siya. Thank you so much na nandito po kayo because alam ko, I'm so proud na this business, ang dami talagang mga tao na mabago yung buhay nila. Alam ko yan kasi lahat ng mga mayaman na mga tao na makikita mo ngayon sa social media, they started in network marketing business. No? This is the steps, the foundation na talagang lalaki at magiging maginhawa yung buhay mo because you are in the network marketing business. Okay. So ngayon, anong gagawin natin ngayon? Di ba? It's 2025. Yung mga baggages natin, di ba? Tatanggalin natin yung mga baggages natin. Pag meron diyang mga galit pa, nagalit sa upline, inutangan, kung ano-ano man yung mga galit nyo ngayon, di ba? Baggage na yan. Tanggalin na natin yan. Now is the time to start. Now is the time to unload all your burden, the baggages na nakikita mo, na experience mo. And now is the best time to start this 2025 kasi itong 2025, ito yung year na mapupromote na tayo. And I've seen, no, sa vision ko dito, maraming mga national marketing director na ma-promote this year, maraming international marketing director na ma-promote this year, at maraming global marketing director na ma-promote this year. Yayaman at yayaman ng Pilipinas. Makatulong tayo sa maraming tao because nandito kayo, kasama kayo sa advocacy na talagang ginawa natin dito sa lifestyle business natin. So, congratulations sa lahat. God bless everyone. And I hope na ito ang baon natin. Tuloy-tuloy, walang mag-quit hanggang pagdating ng Global Marketing Director at marami tayong mapuproduce na mga Global Marketing Director. Congratulations! Bye-bye! Thank you so much. Back to you, Ma'am Wendell. Yes, thank you so much, Global Marketing Director Jun Igot. Grabe talaga for his initiative na i-invite natin si Sir Mix with our kick-off training. And of course, the wisdom na shared sa atin ni GMD June, of course. So thank you everyone. And let's close this kick-off with a prayer. Let's bow down our heads. Father in heaven, we thank you for the success of our kick-off training, oh God. Thank you for all the leaders, the participants who are here, and thank you for the presence of GMT June and Sir Mix, oh God. And Lord, bless each one of us na maabot na mong dreams for among mga goals for 2025, and be with us as we reach our goals for our family, Lord. We can do
anything, Lord, pag naaka, and we can do nothing without you. In Jesus' name we pray. Amen. So, good morning, everyone, and see you next Monday for our mindset workshop. God bless us all.